Madilim. Ako ay nababalot ng karimlan. Ang kwento, kasaysayan ng buhay ng Israel ay isang kwento ng trahedya. Nagkaroon ka na ba ng karanasan na mawala ng isang tao na pinakamamahal? At ang pinakamakasakit sa lahat ay ang taong ito ay maging iyong kaaway at siyang pumatay pa ng buhay mo. Ang kwento ng buhay ni Jesus ay isang kwento ng malalim na trahedya at karimlan. Kaya ang isang pamagat niya ay Man of Sorrows, tao ng lungkot. Sapagkat ang buhay ni Jesus ay isang kwento ng pagtalikod sa kanya ng kanyang minamahal at pagpatay sa kanya ng mismong mga tao na kanyang gustong iligtas. Ang ating pagbubulayan ay tungkol sa mga Pariseyo. At sa tuwing ako ay magbabasa ng Ebanghelyo at mapupunta sa mga kwento tungkol sa mga Pariseyo, ako ay laging nagiging malungkot sapagkat ang kwentong ito sa buhay ni Jesus ay isang kwento na sobrang madilim. At sa pagbubulay natin ay babanggit ako ng mabigat na salita na impyerno na kinakailangan ang labis na ingat sa paggamit ng salitang ito. Mayroong tatlong aral na gusto akong ibahagi tungkol sa mga huwad na anak ng Diyos. Kinundina ng Poong Jesus ang ipokrito na mga anak ng Diyos. Pangalawa, hinatulan ng Poong Jesus ang pagtakwil ng anak ng Diyos sa tagapagligtas. At pangatlo, pinayagan ng Poong Jesus ang kapahamakan ng Israel na maging lagalag sa mundo. Ipokrito. Ang salitang ito ay nung una ay hindi masamang salita sapagkat ito ay isang salita na tungkol sa mga artista sa mga tanghalan noong panahong yun. At ginamit ito na pangalan nila, hipokrito, artista, sapagkat mayroon silang dalawang muka. Isang maskara na para sa entablado at yung tunay na muka nila para sa yung totoong buhay nila. Pero noong ito ay naging paraan ng paglarawan sa mga Pariseyo, ito ay naging isang masamang salita sapagkat ito ay naglalarawan ng mga huwad at hindi mga totoo na mga anak ng Diyos. At ito ay aral para sa ating lahat sapagkat ngayon ay meron ding mga modernong mga Pariseyo. At maaring ito ay maging ikaw o ako. Kaya ito ay mga aral na dapat dibdibin at dapat nating malalim na aralin. Ano ang mga katangian ng mga huwad? Ang mga huwad
ay mayroong karunungan, ngunit hindi ipinamumuhay. Nilarawan ng mga Pariseo na mayroon mga phylacteries o yung mga kinakabit sa kanilang mga noo, na ang nilalaman ng mga supot na yon ay mga maliliit na letra ng mga salita ng Panginoon. At ang dahilan nito ay upang sa gisag na hindi nila makalimutan ang salita ng Panginoon. Kaya nilalagay nila yon sa kanilang utak para hindi nila yon makalimutan. Nandyan lagi sa isip nila ang salita ng Panginoon. Ngunit, meron nga silang karunungan, ngunit hindi naman ito ipinamumuhay. Edukado, mataas ang pinag-aralan, pero walang pakikipagkapwa. Walang karakter. Isa sa mga pintas ng mga Pariseo kay Jesus ay hindi mataas ang kanyang pinag-aralan. Hindi siya edukado. Mas marunong sila kaysa kay Jesus. Ngunit ang karunungan, bagamat mabuti, kung hindi naman ito ginagamit, ay walang saysay. Walang halaga. Ang huwad ay merong ding kabanalan, ngunit walang kaligtasan. Nilarawan ng mga Pariseo na all the things that you do is for men to see. Ano yung mga ginagawa nila na ito? Ano yung mga doings nila? Andyan yung kanilang mga tassel sa kanilang mga bewang hahaba, yung kanilang pagdadasal, yung kanilang pagpunta sa synagogue. Lahat ito ay mga magaganda at mga mabubuting mga gawa ng kabanalan. Pero may kabanalan pero walang kaligtasan. Your righteousness is like filthy rags. Hatol ng Panginoon. Maaring mangyari din sa atin yan na attend tayo ng sambahan, punta tayo sa prayer meeting, sa Bible study, tapos yung ating mga magagandang mga damit, isusuot natin para makita ng mga nagsisimba kung gaano kaganda yung damit natin. Tapos maglalagay tayo ng makapal na makeup para yung kulay ng mukha natin mapansin na maganda tayo. Pero ang kabanalan, ang kaligtasan ay hindi nasa panlabas na kaanyuan. Ang tunay na kabanalan ay hindi tulad ng isang damit o makeup na isusuot mo, kukulayan mo, pagkatapos huhubarin mo, pag uwi mo ng bahay, magsusuot ka na ng ibang damit. Ang kabanalan ay tulad ng ating balat sa ating katawan na hindi natin maaaring hubarin. Permanente habang buhay, nakakabit sa atin. Ito ang kabanalan na tinatanggap ng Diyos ay hindi ang ating sariling kabanalan, hindi ang ating mabubuting gawa, kung hindi ang isang puso na nagsisisi at nananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga ginawa. Ang Kanyang pagliligtas. Yun ang tunay na kaligtasan. Ang mga huwad ay merong papuri, ngunit wala silang paghihirap.
Gustong-gusto ng mga Pariseo na nakaupo sila dun sa mga mahalagang pwesto, sa mga kainan, sa mga selebrasyon. Gustong-gusto nila na binabati sila, pinapahalagahan, pinupuri. Gusto natin lahat yan. Gusto natin na meron tayong importansya. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang tunay na kadakilaan ay nasa pagiging alipin. Ang tunay na dakila ay isang batang musmos. May pagpapakumbaba. Ang paglilingkod ang siyang tunay na kadakilaan. At walang pinutungan ng korona sa langit na hindi nagpasa ng krus sa lupa. Hinatulan ng Panginoong Jesus ang pagtatakwil ng mga anak ng Diyos sa tagapagligtas. Tinalikuran ng mga Pariseo ng Israel ang sinugo ng Panginoon na tagapagligtas. Ano ang mga katangian ng pagtatakwil na ito na kanilang ginawa? Tinakwil nila ang batas. Paano nangyari ito? Hindi ba sila ay mga mambabatas? Hindi ba talagang araw-araw inaaral nila ang batas? Yan ang kanilang agahan, tanghalian at hapunan. Paano nila yan makakalimutan? Oo. Tama ang kanilang paglilinis ng mga kamay nila, ang paghuhugas. Tama ang kanilang paglilinis ng kanilang mga plato at ng mga kaldero. Sinusunod nila ang batas. Magaling sila. Tama sila. Kala mo sila lang ang tama. Ngunit, nakakaligtaan at nakakalimutan kahit ng mga guro ang mga mahalaga na mga mahalaga sa Diyos. Minsan yung mga mas matatanda na mga alagad ng Panginoon, mahirap turuan. Mas mabuti pa minsan yung mga bago kasi bukas ang kanilang isipan. Pero yung mga matatanda, alam na ang lahat. At ganyan ang katangian ng mga huwad. Tinanggihan ang mas mahalagang aral kapalit ng mga maliliit at mga mabababaw na aral at batas. Sabi ni Jesus, "You have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness." Ang pinakamahalaga na utos ng Panginoon na batas, dalawa. Ang lahat ng kapal ng batas ay nasa dalawang pinakamahalaga. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. At diyan nagkulang. Tinimbang ang mga Pariseo ng Israel sa kanilang mga pagsunod sa batas, ngunit sila ay nagkulang. Sa pinakamahalaga sa lahat, ang katarungan, ang pagmamahal sa kapwa. Ang relihiyon ay hindi lang ang ating sarili ang ating ililigtas. At pagkatapos tama na.
masaya na tayo. Kung hindi ang tunay na relihiyon ay paghahandog ng ating sarili at paglilingkod upang iligtas ang mundo, ang kapwa, at ang Israel. Yan ang trahedya. Inangkin sinarili ang kanilang kaligtasan sa halip na ibahagi sa mundo. Marami ang mga nawawala, nalulunod sa mundo, kinakailangan hanapin. Nandyan ang mga nasa bilangguan, nandyan ang mga HIV/AIDS na mga tao at may iba pang mga sakit. Nandyan ang mga Uyghurs sa China na mga kinukulong, at nandyan ang mga Rohingyas na pinalayas sa Myanmar sa kanilang mga lupain. Ang batas ng Diyos ay pag-ibig at pagmamahal, at yan ang tinalikuran ng Israel, ng mga Pariseo. Ngunit ang tindi na pagtatakwil ay hindi lang yung sa batas, kung hindi ang saklap ay ang pagtatakwil sa mismong tagapagligtas na si Jesus. Sabi ni Jesus, "You murder the prophets, you kill and crucify, you flog them in your synagogues and pursue them from town to town." Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Walang kapantay, walang hangganan, walang sukat na pagmamahal. At ginawa ng Diyos ang lahat upang maligtas ang sangkatauhan, upang iligtas ang Israel. Nagsugo siya ng kanyang mga propeta at ng kanyang mga kasangkapan, at ang pinakamahalaga sa lahat, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak mismo na nagkatawang tao upang siyang maging tagapagligtas. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan, ngunit pinakamalaking trahedya sa lahat ay ang itakwil ang tagapagligtas ng kanyang mismong gustong iligtas, at siya ay patayin. Ito ang dahilan kung bakit maintindihan natin kung bakit mayroong mga terorista na ito ay mga papatay para sa kanilang relihiyon. Bulag na umaakay ng mga bulag, yan ang mga Pariseo. At yan ang dahilan kung bakit nila pinatay si Jesus, dahil sa kanilang relihiyong bulag, mapanganib. Merong tinuro si Jesus na sin against the Holy Spirit. Kasalanan sa banal na Espiritu na walang kapatawaran. At ito ay kasalanan na pagtatakwil ng alam na alam at maliwanag ang katotohanan, ngunit sa kabila nito, na si Jesus na mismo
Nandyan na, kaharap, ay itakwil ang katotohanan at itakwil ang tagapagligtas. Ang tawag ng mga theologians sa kasalanang ito ay blasphemy, pagsumpa sa Diyos. Meron akong dalawang maring maibigay na halimbawa na aking alam. Nung ako ay na mi-minister sa mga Muslim, meron akong isang kaibigan, pangalan niya si Ali, na aking pinangangaralan at hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Nung aking pinaliliwanag sa kanya si Jesus at ang ginawa ni Jesus na pagliligtas sa krus, ang kanyang sabi, PUTA ang Jesus na yan. Paano ang Diyos ay mapapako sa krus? At isa ay si Duterte. Eksakto, ganyan din ang sinabi. May kaibahan si Ali kay Duterte sapagkat si Ali maaaring hindi niya alam na maliwanag ang kanyang isinusumpa. Ngunit si Duterte, alam na alam kung ano ang katotohanan. Sa kasaysayan ng misyon sa Japan, ay mayroong mga pangyayari na maaaring pagkakahawig nito. Ang emperador ay inuusig ang mga Kristiyano at sinabi, gumawa ng bato na may mukha ni Jesus. Inutusan ang mga Kristiyano na tapakan ang bato na may mukha ni Jesus. At kapag hindi ginawa, papatayin pati ang kanyang mga pamilya, asawa, anak, kasama. May mga hindi tumapak at namatay. Ngunit mayroong mga tumapak na buhay at pagkatapos bumalik kay Jesus. O sikreto. Malalim na tanong. Ano ang pagtatakwil? Ngunit mayroong tanong si Professor Dinesco sa ATS. Is it a final rejection? Sa kaso ng mga Hudyo, it was final rejection. Pinatay, tinako si Jesus, final. Kaya mayroong isang verse na pinakawalan si Jesus. Mabigat. How can you escape being condemned to hell? Mabigat. Dati nung ako ay bago, madali lang ako magpakawala ng salitang hell. Pero ngayon, nahirapan ako. Napakawalan ang salitang yan. Hinatulan ni Jesus ang Israel ng mga salita na mga pinaka-mabagsik na maririnig natin na naggaling sa bibig ni Jesus. Merong side si Jesus na matapang, mapanganib, mabagsik. Gayunpaman, iniyakan ni Jesus ang Israel.
Pinayagan ng Pong Jesus na mapahamak ang Israel. Sabi niya, "Look, your house is left to you desolate." Tiniwalag ng Israel ang kanyang sarili sa pamilya ng Diyos. Hindi si Jesus ang nagtiwalag sa Israel. At dahil dyan, pinayagan ng Diyos ang kapahamakan ng Israel. Merong tinatawag na declared will of God at permissive will of God. Ang plano ng Diyos, ang kanyang will ay ang Israel ay maligtas. Ngunit ang permissive will ng Diyos ay payagan ang kapahamakan ng tumanggi at umayaw at nagtakwil sa tagapagligtas. Nawala ang posisyon ng Israel na bayan ng Diyos. At ito ang pinakamaliwanag ay makikita natin sa mga salitang ito. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Hindi Israel. As Christ loved the church. Hindi Israel. Napalitan ang posisyon ng Israel. At ang pumalit ay ang church. Ang bayan ni Jesus. Ang pamilya ni Jesus. Ngunit sa sulat ni Paul ay mababasa pa rin natin ang katuruan na merong remnant ng Israel na maliligtas. Merong mga tao na gustong-gusto na mag-tour sa Holy Land. Pero ako mas gusto ko mag-tour sa Turkey sa kasaysayan ng early church. Hindi ang Holy Land sapagkat dyan pinatay si Jesus ng Israel. Dalawa lang ang pagkakataon na umiyak si Jesus. Isa noong mamatay ang kanyang matalik na kaibigan si Lazaro. At pangalawa, nung mapahamak ang kanyang mahal na bayan. O Jerusalem, how often do I want to gather you as a hen gathers its chicks, but you will not let me. Merong isang kwento ng isang tao na may farm na nasunog. At nung kanyang nililinis ang ng mga nasunog na mga dumi, nakita niya yung manok niya nasunog. Ngunit nang tingnan niya, sa ilalim ng pakpak ay naroon ang sisiw na buhay. Namatay ang inahin, ngunit ang kanyang sisiw ay buhay.